Yun, so hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So in this video is magbibreed tayo ng Oscars. Kasi ayaw nila magbreed ng natural. So ito yung ginagamit ko guys pag hindi pa rin nagbreed yung aking mga Oscars breeder. So nagtuturok na ako ng hormone. Yan. So yung sukat ng hormone natin is 0.1. 0.1 guys, 0.1 ml. And then hahatiin pa nilang dalawa yun. Kasi yung kilo ng Oscar natin is nasa half kilo lang. Hindi siya umabot ng 1 kilo. Pag umabot siya ng 1 kilo is 0.1 ml yung mga gagamit natin. Pero pag kalahati lang siya, so nandun tayo sa 0.5 ml yung ituturok natin sa kanya. And bago natin siya guys turukan, make sure na wala nang mala yung mga Oscar natin. Kasi pag pumalag yan, baka mabali yung karayom natin, madadali pa yung alaga nating Oscars. Yun, pag nagturok tayo ng hormone, dyan tayo magturok sa kanyang shoulder or sa kanyang pectoral. Yan. Diyan tayo magturok, napaka-safe diyan. So himasin niyo muna yung pinaka parang may bukol diyan na parang muscle niya. Doon kayo magturok ng hormone. So ganun din yung sa koi guys. So may video na ako niyan sa koi. And after one day, makikita natin magda-drop na siya ng egg. So yan. Yan, after one day guys, nakapag-drop na sila ng egg nila. And then yung gagawin ko dito is isi-script ko naman. Yun, tatanggalin ko siya sa flooring ng fish pond. Yung mga egg ng Oscars na yan. And then ililipat ko sa hatchery. Nakalimutan ko kasi ilagay yung ano diyan, yung tiles or any platform na pag-itlogan sana nila, para yung tatanggalin ko is yung platform na lang o yung tiles na lang yung tatanggalin natin kasi dun sila iitlog. Nakalimutan ko. So yun, need ko siya kiskisin sa floor, pero dahan-dahan lang yung pagkiskis natin mamaya ng egg para hindi ma-damage. And bago natin yan gagawin, tatanggalin muna natin yung breeder kasi nangangagat sila pag tanggalin mo yung mga egg nila na andyan pa sila. So lipat muna natin to guys sa kabilang pond. So dito walang laman, meron dito mga koi fry lang. Yan, so ano na yan, bonus na sa kanila. Bahala na sila kung ubusin nila yan. Yan, may mga koi fry pa ako dyan guys. Yan, mga tira-tirang koi fry. So dyan na muna sila bago natin yan titirahin yung mga egg nila. Kasi pag tinira natin na nandyan pa sila, kagat-kagat yung ano natin dyan, aabutin sa kanila. Tapos ito yung pang scratch natin or pang script natin sa egg nila. Yun. So pero ito, dahan-dahan lang to guys. Kasi mabilis mapisa yung egg ng Oscar. So dapat careful tayo pag tawag dito, nagtanggal ng mga egg nila sa flooring. Pero pag may ano naman guys, may solusyon naman para hindi mangyaring ganito. Mas maganda lagyan niyo na lang ng platform or tiles. Yan, diyan yan sila iitlog, or alam niyo yung palayok. Yun, diyan yan sila iitlog. Pero ito ko naman kasi is nakalimutan ko, kaya wala silang magawa. Wala silang choice. Sa flooring talaga sila mangingitlog. Minsan yan sa wool nangingitlog sila. Pero medyo nahirapan yung Oscars pag nasa wool sila mangitlog. Mas gusto nila naka-flat sa flooring. Yon. So after natin yan matanggal yung egg, balik na ulit sila dito sa kanilang breeding tank kasi mas gusto ng Oscar yung hindi sila masyado na disturbo. Yan, mabilis sila mangitlog pag hindi sila masyado na disturbo kumpara dun sa nakakita sila palagi ng tao. Yun, once na mangitlog sila, matik kinakain nila yung mga itlog nila. Yun. So ito guys, pagkatapos na natin natanggal, ito na yung mga itlog nila. Siguro yan, kulang-kulang 1,000 or lagyan natin mga 800 pieces, pero hindi yan lahat mapipisa. Makukuha natin dyan mga 600 pieces lang. Yan, 600 pieces to 700 pieces, pero goods na yun. And dito natin siya ipapasok sa aking hatchery. So nilagay ko yung hatchery dito sa loob ng aquarium para dito na sila mag-hatch, and diyan ko na lang sila palalakihin sa loob ng aquarium. Kasi napakasimple lang naman palakihin ng Oscars. Hindi naman nila need ng malaki talagang space. Yung need ng Oscars is live foods. Dapat sufficient ka guys sa pagkain. Sufficient ka dapat sa live foods. Kasi pag wala kang live foods, yung Oscars unti-unti yan mamamatay. And no choice sila, yung mga malalaki sa kanila, titirahin nila yung maliliit. Kakainin nila, minsan wala yung mga mata. Yan, wala silang choice, kakainin nila yung isa't isa. Kasi gusto talaga nila buhay yung kinakain nila. Kaya bago ako nag-breed nito, marami na akong naka-imbak na dap niya dun sa likod. And pag walang dap niya, pag medyo malalaki na sila dyan, so wala tayong magagawa, bulate. Yan, pwede yung bulate guys. Kuha tayo ng mga bulate sa lupa. And huwag natin kalimutan pagtapos mag-drop ng Oscars, and hugasan muna natin or ibabad muna natin sila sa methylene blue, yung itlog nila guys, yung itlog, para hindi kapitan ng fungus. Ito naman wala akong methylene blue, yung gamit ko malakite. Mas matapang yung malakite para iwas fungus lang. Yun.
Kasi mahirap pag hindi natin yan binabad sa malachite or methylene. After ilang days, magkakaroon na yan ng parang wool, parang cotton wool siya. Yan. Parang cotton na siya, didikit sa egg, and then yun, magkaka-fungus na, and hindi na siya mag-hatch. So ganito yung ginagamit ko guys, hatchery lang para makapagpa-hatch ako ng Oscars. Kasi napakahirap naman talaga ng Oscars pag kung mag-breed tayo is napakahirap. Lalo na yung Oscars natin is hindi marunong mag-alaga ng kanyang egg. So bihira lang yung mga Oscar na parent na sila mismo nag-aalaga sa kanilang mga egg hanggang lumaki. Pero mostly sa mga Oscar breeders na yan, once na nag-drop sila ng egg, na disturbo sila, matik kinakain nila yung mga egg nila. Pero believe ako sa mga breeder na sila mismo nag-aalaga sa mga fry nila. Kasi iba yung kumbaga iba yung pagpalaki ng parent kumpara sa artificial natin ginagawa. Yun. Kumbaga mas nafi-feed ng parent yung mga anak nila. So yung sa atin, artificial tayo, wala tayong choice kasi kinakain ng parent natin yung mga egg nila. So kailangan natin tanggalin. So ito yung idea ko guys, hatchery. And then yung hatchery na to, ito rin yung ginagamit ko sa koi pag nagbe-breed ako ng koi. Actually dalawang tubo or dalawang hose yan. Yung isa, reserve yan sa isang hatchery pag maramihang egg na yung ilalagay natin. Pero konting egg lang naman, so sakto lang sa isang hatchery. So pag dalawang hatchery, koi na kasi mas maraming egg ng koi. Yun. So may video na rin ako niyan kung paano gumawa ng hatchery for demo purposes only. Hindi yung actual guys, demo lang yun, pero makukuha nyo yun yung ibig kong sabihin doon kung makinig lang kayo sa pinagsasabi ko doon sa video na yun. So andun yun sa how to make hatchery ata yun, how to make hatchery ng koi egg. Basta andyan yan sa video ko. Yun. Tapos papaikutin nyo ng tubig yung egg, and then pag nag-flow na yan, pupunta na yan dito. And once na mag-hatch na pala yan guys, is lalagyan ko na yan dito ng silk screen. Yung silk screen, yun yung pinong screen na hindi makakalusot yung fry sa ilalim para hindi siya mahigop ng water pump natin. Yan. Once na mag-hatch na. So yung Oscar naman kasi tumatagal siya guys ng 3 days dito sa hatchery. Mas matagal siya compare sa ibang itlog kumpara sa koi. Ang koi kasi 18 to 36 hours minsan nakikita ko napipisa na. Pero si Oscars, aabutin siya ng 3 days. Pero kung magpaning tayo ng hangin, yung ginagawa ko dating breeding na pinapaitlog ko sa tiles, tapos hinahang ko yung tiles, nilalagyan ko ng aeration sa ilalim, inaabot siya ng 5 to 7 days bago mapisa. Yun. So medyo matagal-tagal siya guys. And minsan guys, kung gusto ko naman mabilis talaga sila mag-hatch, yung mga eggs, is gumagamit ako ng heater. Pero ngayon, mainit naman yung panahon, sakto lang, hindi na ako gumagamit ng heater. Gumagamit ako ng heater pag medyo tag-ulan, yun. Pero ngayon is okay naman yung panahon. And hanggang dito lang muna guys yung video natin for today.